Hello world, it's me Doju. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, ang topic natin is about finding the smallest item or number inside an array using C++. Okay? So without further ado, simulan na natin. Open na natin yung ating code editor. So as you can see guys, ito na yung ating codes and meron na rin tayong title dyan. Ito na rin yung ating main function. So magpo-proceed na lang tayo sa coding. Paano ba natin sisimulan na hanapin yung smallest number inside an array? Now, first of all, we need to declare our variables na involved. So first, meron tayong array. So integer array yan. So sabihin natin ang pangalan nito is numbers with S. Tapos, napag-aralan na natin na para maging array yan, meron niyang backtrack. Tapos sa loob niyan, lagay natin kung ilan yung laman or item ng array. Sabihin natin 5. Okay? And then, ano yung mga value niya? Equals. So natin ilalagay yung value ng array sa curly braces. 40, tapos 30, 5 item dapat. 60, 70, and then 5. Ayan. Then, end of the statement. So, itong 5 na to, ito yung kanyang value ng array. Yan yung unang variable natin. Second variable is finding the smallest tayo. So, smallest at saka yung array. So, second variable natin would be the, Tagalogin natin, pinaka maliit. Ano naman nun? Maliit lang, maliit. Ayan. Yan yung ating kalawang variable. Integer din. Ano yung pinakamaliit or yung maliit? Okay? So, let's assume, bigyan muna natin siya ng, since we're talking about array, simulan natin to sa 0. Ngayon, ano yung 0 guys? Kung naalala ninyo, yung array natin, may tinatawag na indexing. Diba? Kung saan yung indexing guys, ganito yan. Lagi ko dito. Index. Nagsisimula yung bilang natin, hindi sa 1. Nagsisimula yung bilang natin sa 0. Tapos 1. Ito yung 2. Ito yung 3. Ito yung 4. Yan. Yan yung indexing guys. Diba? Meron tayong 0 to 4 or 5 number. Yung 0, yun yung 40. Ayan. So sabihin na natin, since we're declaring the second variable na maliit or lagay na nga lang natin yung smallest. Smallest, sabihin natin sa array na numbers, simulan natin sa unang-unang item which is the end of the statement. Okay? So assume lang natin yan and you don't need to worry kasi lahat naman ng item natin machi-check natin mamaya using for loop. So sabihin na natin, eto na yung mga variable natin. What's next? So next is gagawa na tayo ng for loop. Bakit for loop? Okay? Kasi gusto natin ma-check lahat, as in lahat. Kailangan natin ng loop na definite. Okay? Tayo magde-define kung ilang beses ka iikot para ma-check mo lahat ng item. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So 4, tapos gagawa tayo ng condition. So yung condition natin, integer I equals to 1. Napag-aralan na natin to. Okay? And then, 5 condition. Paano natin ma-achieve yung 5 condition? Pag kasi I na may value na 1, less than 5. Sabihin, 5 na mag-to-true, 5 na mag-rotate. Tapos kada rotate, madadagdagan ng isa para pag 6 na siya, i-stop na siya. Okay guys, curly braces tayo dito. Every time na mag-loop, ito yung mangyayari. Each loop, ito mangyayari. Ano yung mangyayari? Sa loob ng curly braces or block of codes, magkakaroon tayo ng checking. Isang checking lang naman. If, bakit kailangan natin mag-check? Kasi hinahanap natin yung smallest number inside an array. If, tapos condition. Siyempre, if else statement, may condition pa rin. If sa unang loop, which is number, tapos yung I lagay natin. Yun yung first loop, ay unang loop, number I. Kapag yung unang item, which is 0, which is 1, di ba? Number I, ano ba yung unang value ng I natin, di ba 1? So, kapag ka 1 to, eto yan, 30. Ngayon, ang condition ganito. Sa first loop natin, nasa 30 tayo. Okay guys, kapag kasi 30 ay less than, inassume natin na value ni smallest, which is sa unang assume natin, siya ay number 0, which is 40. Pag true yan guys, eto mangyayari, curly braces, si smallest, ayan, mapapalitan yung value niya ng number array. Kumbaga, kung ano yung value na smallest currently, okay, na smaller than the smallest, which is the first array, which is 40. Kapag kasi array number 1, which is ito, 30, less than sa smallest, ano ba yung smallest? Inassume natin na yun yung una, yung 0, yung 40. Pag nag-true yun, mapapalitan yung smallest natin ng value kung ano yung smallest na yon. And this checking, okay, etong checking na to will continue happening throughout the loop. Habang naglo-loop yan, ito yung mangyayari. Okay? So kahit mag-false, mag-true, mag-false yan, the loop goes on and the checking continue. Now, at the end of the day, pagkatapos ng loop, makukuha talaga natin kung ano yung smallest sa array. Sabihin na natin na naikot niya na yung ating array. Nag-loop na siya ng 5 beses. Di lalabas na tayo ng for loop. Ito. Paglabas natin ng for loop, nakuha na rin natin yung smallest. So, ika-character out na natin yan. The smallest is, tapos, labas tayo, lagay natin ngayon yung smallest. Ayan. End of the statement. So, sa current index natin, pag niran ko to guys, ang makukuha nating smallest is 5. Okay? So, sige nga, subukan nga natin kung 5 nga ba talaga. I-run ko guys. Meron ata akong maling spelling. Wala akong S. Yan. End of the statement. Nakalimutan ko din. Check natin maigi. Ayun, wala rin akong left. Grabe, ang dami ko nakalimutan. Ayan. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong
kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. So, i-run natin. Ayan, di ba? The smallest is 5. Ngayon, pagka pinalitan ko yung isa dyan, yung 30, gawin nating 1. Ni-run ko, the smallest is 1. Nakuha ninyo. So, ito yung simpleng formula sa C++ guys, kung paano natin makukuha yung smallest number inside an array. So, I hope guys na may natutunan kayo. And if you do, please don't forget to subscribe, like, and comment down below kung ano yung mga topic na gusto ninyong pag-aralan natin or gawan namin ng video. Yun lang guys, thank you so much for watching. See you on our next tutorial.